inanyayahan ko po kayo na tapusin ninyo ang video ito hanggang sa dulo upang magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan, sapagkat nasusulat, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aanin ng kamatayan, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako si Brother Chito, ang maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng buhay at kaligtasan. Yan po. Paano po nasabi natin na kaligtasan? Sapagkat ang topic po natin ngayon, brothers and sisters, ito po ay pamumuhay tungkol po sa pamumuhay spiritual. Ayan po. Sapagkat marami po sa atin ang hindi nakakaalam sa pamumuhay na dapat nating na ginagawa ngayon. Ito po ay spiritual. Sapagkat nasusulat niya, alam ko po wala pa nakakarinig tungkol sa nangangaral tungkol sa pamumuhay spiritual. Ayan po. So ngayon, sapagkat nasusulat nga po, Propeta Isaiah sa aklat sa chapter 42 verse 9 nang sabi ng Diyos, ang mga hula ko ay natupad na, mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Kaya po, bilang isang lingkod po ng Diyos na nagsasabi po ng katotohanan, ay sinasabi ko po sa inyo kung ano ang dapat na pamumuhay na ginagawa po natin sa panahon po natin ngayon. Sapagkat wala pong nagpapahayag tungkol sa tunay na pamumuhay ng isang Kristiyano. Ayan po, sapagkat alam lamang po natin ay Kristiyano tayo, ngunit hindi naman po natin alam kung ano ang ibig sabihin. So, sa mga nagtatanong, brothers and sisters, kung ano po yung pangalan ng ating iglesia, ay ang pangalan po ay Tahanan ng Namumuhay Ayon sa Espiritu. Sa English po, Dwelling of Those Who Walk According to the Spirit, or House of Those Who Live by the Spirit. Ayan po. So yan po yung pangalan ng iglesyang ito. Kung loloobin po ng Panginoon na meron po talagang tayo ay maaakay sa pananampalataya spiritual, well, dapat po pasakop po tayo sa Diyos. Ayan. At sa Panginoong Hesus na siyang ulo ng iglesia. Ayan. So yung sinusunod po natin ngayon ay ito po ay biblical po. Sapagkat dapat po sa pamumuhay natin ngayon, spiritual. Sapagkat kung tayo po ay mamumuhay sa laman, may kamatayan po tayo. Ayan. So ayan po yung tatalakayin po natin ngayon ay pamumuhay spiritual. At tutunghayan po natin sa aklat ng Juan chapter 3 verse 1 hanggang 7. Nang sabi dito, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo maliban sumakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak ng muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Ayan po, lahat po ay kailangang ipanganak ng muli. Maliban po na tayo ipanganak ng muli,
wala po tayong buhay na walang hanggan. Wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Sapagkat tayo po ay namumuhay sa laman. Sapagkat ang sabi nga po dito sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ayan po, brothers and sisters. Kaya ipinangangaral po natin ngayon, ang nais pong iparating sa inyo ng Panginoon, na tayo po ay mamuhay espiritual. Sapagkat may kamatayan po tayo kung hindi po tayo magbabagong buhay, kung hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos, may kamatayan po tayo. Kawawa po tayo kung magpapatuloy po tayo sa lumang buhay natin, hindi po natin yan papalitan ng bagong buhay, wala pong kabuluhan at wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay espiritu. Kaya dapat din po tayong mamuhay espiritual. Sapagkat hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos, hindi po natin masusunod ang salita ng Diyos kung tayo po ay mamumuhay ng makalaman. Sapagkat hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Tungayan natin sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 22 hanggang 24, na ang sabi dito ng Panginoong Hesus, kausap niya po dito ang isang Samaritana. Ayan yung Samaritana. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang inahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kahit sa pagsamba po, brothers and sisters, kailangan po natin sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po bang ibig sabihin nito? Hindi po yung mga bagay na nasa harapan natin. Kapag tayo po ay sumasamba, kung ano-ano pong mga bagay na nasa harapan natin. Kung matatandaan po ninyo nung nanalangin ang Panginoong Hesus sa bundok, ano ba yung mga nasa harap niya? Wala naman eh. Kasi kapag meron pong mga bagay na nasa harapan natin, yung isip po natin doon nakatutok doon nakapokus yung pag-iisip natin. Kaya dapat inaalis po natin yung mga bagay kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, kapag tayo po ay nagpupuri sa Diyos, dapat po yung mga bagay na yan na makalaman ay wala po yan sa harapan natin. Direkta po sa Diyos ang pananalangin natin, paabutin natin sa Diyos. Hindi po sa mga kahoy o kung ano man yan na ating kinaugalian. Maliban po na tayo ay magbagong buhay, dyan sa luma nating pamumuhay, palitan natin ng bagong buhay, pamumuhay espiritual, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Kawawa tayo, para tayong naglalangoy sa sabaw ng pusit. Nakala natin, umaasa tayo na tayo ay maliligtas. Nakala natin na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos para po matutunan natin ang paghahari ng Diyos. Sapagkat wala nga pong nakakaalam sa atin ako man kung hindi ako tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya hindi ko alam ang salita niya. Wala nga akong pakialam noon. Nagbibit-bit ako ng Biblia noon pero hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin. Kung ano yung ang laman niyan. Alam ko ang laman ng Biblia is banal. Pero paano ko isasabuhay yung nasa loob niyan kung hindi natin alam anong ang dapat pamamaraan? Kaya itinuturo ko sa inyo ngayon, brothers and sisters, spiritual na pamumuhay sapagkat yan po ang kailangan natin. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesus, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Wala pong exempted pagka sinabing lahat, lahat.
kailangang ipanganak ng muli. Maging bata, maging matanda, maging sanggol, lahat kailangang ipanganak ng muli. Pero wala po yun sa Biblia. Nandito yun sa Biblia kasi dapat tayo maging sanggol. Kaya nga pinagpala ng Panginoong Yesus ang mga liliit na bata. Sapagkat maliban po na tayo'y tumulad sa mga maliliit na bata o sa mga sanggol, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Meaning to say, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Sayang lang. Para tayong, ayan nga po, para tayong patay na dahon. Na kung saan ang hangin, naandun tayo. Unlike yung alam natin ang paghahari ng Diyos, unlike alam natin ang kalooban ng Diyos, hindi po tayo matitinag. Anumang bagyong dumating sa buhay natin, anumang unos ang dumating sa buhay natin, mananatili po tayong nakatayo. Ayan po ang kaibahan ng pamumuhay espiritual. Na kahit sinong manira sa iyo at kahit sinong maglukbok sa iyo, walang makatutumba sa iyo sapagkat ang sandigan mo ay ang katotohanan. Kaya yan po yung itinuturo ko sa inyo. Kawawa po tayo. Kala na nag-speak tayo na magkakaroon tayo ng kasi kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan, hindi purma lang po. Hindi para sabihin lang na tayo ay Kristiyano. Kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kaya po tayo umaatin sa mga banal na pagtitipon upang tayo man ay maging banal, sapagkat ang Diyos ay banal. Yan po ang yan po yung goal natin, kaya tayo'y umaatin ng mga pagtitipon, ng banal na pagtitipon. Hindi po para pumurma lang, hindi po para isuot yung bagong damit, hindi po para isuot yung bagong sapatos, o kung ano pa man bago yan, para ipagyabang doon sa mga tao. Kaya po tayo nagpupunta, kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ang nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin, ngunit matigas po ang ulo natin. Ayaw nating magbalik loob sa Diyos. Kaya hinayaan na tayo ng Diyos. Ano ang sabi dito sa aklat ng Roma? Kung paano tayo hinayaan ng Diyos, pakinggan natin. Dahil sa mali po na ating panuntunan sa buhay natin. Pakinggan natin dito sa aklat ng Roma kung bakit tayo pinabayaan ng Diyos. Sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 18 to the following, nang sabi dito, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Sinisiil natin ang katotohanan sa pamamagitan ng kasamaan natin. Kasi nga, instead na sa katotohanan tayo maniwala, doon tayo sa mga sabi-sabi, doon tayo sa mga chismis, doon tayo sa mga kwentong barbero. Kaya hinayaan po tayo ng Diyos. Pakinggan, tuloy natin. Ang maaaring malamang tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. Tingnan nyo, ang ginawa sa atin, ang pagliligtas sa atin, ang pagpapagaling sa atin ng karamdaman natin, ang pagbibigay sa atin ng mga biyaya, hindi ba natin yan nakikita? Kasi nga nabulag na tayo sa katotohanan. Pinalitan natin ng kasinungalingan. Tuloy natin. Ang sabi dito, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip, Minabuti pang sambahin ang mga kahoy kaysa tunay na dapat sambahin ang Diyos. Di ba, hindi ba kahangalan yun? Minabuti pa nating sambahin yung mga larawan
kaysa tunay na Diyos. Kaya pinalitan natin ng kasinungalingan, hinayaan na tayo ng Diyos. Dahil sa mga maling gawa natin, tuloy natin. Para malaman po natin, kasi ito po yung layunin ko, ito po ang nais ng Diyos na iparating sa inyo sa inyo ng mga bagong bagay. Yung nasusulat po sa Isaiah chapter 42 verse 9, ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ngayon ang isasaysay ko bago pa mangyari. Kaya sinasaysay po sa inyo ngayon ng Diyos yung mangyayari sa atin. At nangyari na nga. Yung mga iba dito po nangyayari na sa buhay natin Dahil sa pinalitan natin ang katotohanan, pinalitan natin ng kasinungalingan, sinamba natin ang nilalang instead na ang lumalang, na dapat natin papurihan magpakailanman. Kaya hinayaan na tayo ng Diyos, tuloy natin. Ayan, sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pandaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangang mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang nakikita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Ganyan po tayo mga kapatid. Naligaw na po tayo, kaya hinayaan na po tayo ng Diyos. Magpasalamat po tayo ngayon at meron isang alipin ng Diyos na ginamit ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang mga bagong bagay bago pa mangyari sa buhay natin, mga kapatid. Yan po ang layunin ng gawaing ito. Yan po yung pinagkaloob sa akin ng Diyos nung ako'y nag-uumpisa po, na ang sabi nga dito sa aklat ng ni Propeta Ezekiel, nung ako tinawag niya po, ang utos niya po sa akin ay ganito. Sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 3 verse 17 up to 21 na ang sabi dito ng Panginoon. Tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel
Ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya ako po ay tagapagbabala sa inyo. Kaya ano man ang sabihin sa akin ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo bilang babala. Maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Tingnan niyo mga kapatid, mamamatay tayo eh. Kaya ngayon pa lamang, pinapauna na ng Diyos sa atin bago pa mangyari. Kaya tama yung nandun sa aklat ng Isaiah chapter 42 verse 9, mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Eh paano tayo makakabalik ng kapatid? Eh naligaw na nga tayo. Di ba? Kasi kung magpapatuloy po tayo sa mga gawang laman, ayan po. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong babalaan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Tingnan nyo. Kasi nga, yung buhay po natin ngayon, kaakibat po yan doon sa buhay pa yung lumang Adan. Nung nagkasala si Adan at Eva, lahat po ng tao nagkasala. Kaya dala-dala po natin yan hanggang doon sa panahon ni Moises. Kasi wala pa yung bagong tipan noon eh. Ngayon dumating po ang Panginoong Hesus, ipinapakilala po sa inyo yung mga bagong bagay bago pa mangyari. Which is yung pamumuhay espiritual. Yan po yung kailangan natin ngayon. Pamumuhay espiritual. Dahil kung tayo'y mananatili sa buhay na makalaman, kapag nagpakasama ang isang matuwid ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalaan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanang, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Yan po mga kapatid. Pareho tayong ligtas. Kung magbabalik loob tayo sa Diyos, mamumuhay tayo ayon sa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu po ang nagbibigay buhay. Hindi po ang laman. Walang magagawa. Kaya nga dito sa Ebanghelyo natin, ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Sapagkat ang sumagot si Hesus, sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, may kamatayan po tayo. Maliban po na tayo'y ipanganak ng muli. So ano bang ibig sabihin ng ipanganak ng muli? Ang sabi dito sa chapter verse 5, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Yan po mga kapatid, kaya kung mananatili tayo sa lumang buhay natin, kawawa po tayo. Ambot sa langaw, para tayong maglalangoy sa sabaw ng pusit na hindi natin alam kung saan tayo patungo, or may bato ba doon sa unahan natin, or may pating ba, or may buhaya. Ganyan po ang pamumuhay natin ngayon. Maliban na tayo'y magbalik loob sa Diyos, maliban na tayo'y ipanganak ng muli, ganyan po yung pamumuhay natin. Akala lang po natin yan, kumakain tayo, may mga biyayang dumarating. Mabuti nga ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Na kahit masasama po tayo, binibigyan niya pa rin po tayo ng mga biyaya, ng pagkain, ng lakas, ng buhay. Diba? Sayang po yung buhay natin. So, ang tanong, paano natin makakamtan ng mga ganitong ano ang kaibahan ng pamumuhay ayon sa Espiritu at ng namumuhay ayon sa laman? Ayan po yung magandang katanungan. Kailangan magtanong din po tayo paminsan-minsan.
Matalino daw yung nagtatanong eh. Baka naman maya-maya nagtatanong tayo. Pagkakailangan lang. Hindi masama po yan. At ang Diyos naman, ang Panginoon naman, lagi naman nakahanda yan para sagutin tayong lahat sa mga katanungan natin. Actually, kung tayo po ay sasaliksik ng salita ng Diyos sa mabuting balita sa Biblia po, nandoon po lahat ng kasagutan. Lahat ng mga problema natin, nandoon yung kasagutan. Lahat ng katanungan natin, may kasagutan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus ang kumakatok ay pinagbubuksan, ang umahanap ay nakasusumpong. Ayan po. Kaya dapat tayong maghanap, magsaliksik tayo sa salita ng Diyos. Hindi yung tagapakinig lamang tayo. Tagapakinig lang tayo, malay natin, niloloko lang tayo ng ating napapakinggan, katulad sa akin. Kailangan ba, dapat suriin ninyo yung mga pinapakinggan ninyo upang hindi po tayo maligaw. Kala natin liwanag na yung pinapakinggan natin, yun pala madilim. Talagang napakadilim nga yan. Ayan, kailangan magsaliksik po tayo. Yun po kailangan natin. Huwag po tayo maghintay ng sabihin sa atin ng iba. Tayo mismo. Magsaliksik tayo kung talagang nagnanais po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Tingnan nyo ako nung ako'y nasa sanlibutan pa abay wala rin naman akong pakialam para rin naman akong yung anga-anga. Kung anong sabihin ng iba, sige lang ng sige. Basta't alam ko na hindi masama. Pero, ang mabuti sa tao ay masama sa Diyos. Ayun ang hindi natin alam. Kasi iba po ang isip ng tao, iba ang isip ng Diyos Kaya akala natin, mabuti na yung ginagawa natin, but sa Diyos, hindi ka lugod-lugod sa Kanya. Kasi ang ginagawa natin para sa tao lang. Dapat ang ginagawa po natin, manahan tayo sa salita ng Diyos. Akala po natin kasi, okay, wala naman akong ginagawang masama Hindi naman akong masama. Sa simula pa nga, masama na tayo Di ba? Wala na ngang matuwid paano pa tayo magmamalaki niyan? Di ba? Akala po natin kasi lahat ng ginagawa natin is kalugod-lugod sa Diyos. Iba po yung mabuti at iba po yung nakakalugod sa Diyos. Kaya dapat suriin natin yung mga ginagawa natin. Kalugod-lugod ba ito sa Diyos? Yan po. So ngayon, paano po natin, ano ba ang kaibahan ng pamumuhay, ng namumuhay ayon sa Espiritu at namumuhay ayon sa laman? So pakinggan po natin dito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 1 to the following na ang sabi dito, kaya nga hindi na tulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So papalayain po tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Siyempre po, kapag tayo po ay namumuhay ayon sa Espiritu, kaisa po natin si Kristo. Sapagkat si Kristo man, yung talagang likas na Espiritu po siya. Espiritu po yun, yung anak ng Diyos. Pero nung bumaba siya dito sa langit, dahil nga doon sa katawan na yun na inihanda ng Ama na paninirahan niya, which is yun si Jesus, na ipinanganak ni Maria, yun po yung pinanahanan ng Espiritu na anak ng Diyos. Kaya dala niya yun, yung pagiging taon niya, yung katawang taong yun, kasi nabuhay siyang muli. Kaya ganyan din po ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon, para rin tayong mga anghel doon. Ayaw ba natin noon na tayo ay parang mga anghel din? Diba? So, ayan.
nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay masaikatuparan sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu. Noong pa talaga ang layunin na ng Diyos na tayo ay mamuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman, sapagkat may kamatayan po tayo kung tayo po ay mamumuhay sa laman, which is yan po yung buhay natin ngayon. Maliban po na tayo ipanganak ng muli at magbagong buhay, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Masakit pakinggan, pero kung aaralin po natin at ating isa sa buhay yan, napakasarap ng pakiramdam, brothers and sisters. Lalo na kung tayo pinaghaharian na ng Diyos, sumasa atin na ang Espiritu ng Diyos, hindi na tayo kayang linlangin ng sino man, sapagkat ang Espiritu mismo ang nagtuturo sa atin. Nararanasan ko po yan. Kaya nga ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay masaikatuparan sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Noon pa po yan eh. Yung kautusan po kasi ginawang guide lang po iyon, habang siyempre ang Panginoong Yesus hindi pa noon, wala pa yun noon, si Moises pa kasi. Yung kautusan na yun, ginawa yun upang maging guide natin. Upang nang sa ganun, pagdating ng tunay na tagapagmana, which is ang Panginoong Yesus, ay may alam na po natin yung daan. Susunod na lamang po tayo sapagkat ang Panginoong Yesus ang daan. Siya rin ang katotohanan. Kaya ang problema, yung mga iba na mga ninuno natin, lumihis po, katulad po nung nabasa natin kanina doon sa Roma, sa aklat ng Roma. Ayan po ang nangyari, pinabayaan sila ng Diyos at namatay sila. Mahigit 30,000 o 3,000 tao ang namatay sa loob ng isang araw dahil sa pagsuway nila sa Diyos. Ganyan din po nangyayari sa atin ngayon eh. Kung unawain lamang po natin yung kasaysayan nung mga Israelita, yung ating mga ninuno, ganyan din po nangyayari sa atin ngayon. Which is yun po sila, nung pagkalabas nila sa Ehipto, pagdating nila doon sa ilang, doon naman sila gumawa ngayon ng kanilang mga kanya-kanyang kaisipan. Kaya hinayaan sila ng Diyos, kaya naganda matay sila. Dahil sa pagrereklamo nila, pinadalhan sila ng mababangis na snake or yung ahas na mababangis. Ganyan po nangyari noon. Kung unawain po natin ngayon, yung kalagayan natin ngayon, ganun din po yung mga Israelita noon. Kaya mag-ingat po tayo. Baka hindi po tayo makarating doon sa pangako ng Diyos na bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Ganyan din po yung mga Israelita noon. Ang pangako, ang nais ng Diyos na madala sila doon sa lupa na sagana sa lahat. Sa lupang ipinangako ng Diyos sa mga Israelita, which is yun po yung sa Kanaan. Marami po ang hindi pumasok doon. Naganda matay doon sa ilang. Ganyan din po tayo ngayon habang naglalakbay po tayo. Marami sa atin naganda matay pero hindi nakakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Yung masasama, yung mamamatay tao, namamatay nang wala na yun eh. Wala nang pag-asa yun. Yung mga mamamatay tao, wala nang pag-asa yun. Wala na pag-asa nila. Tuloy. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Kung tayo po ay namumuhay o nagsisikap sa mga bagay espiritual, tayo po
ay nasa Diyos na. Pero kung pinagsisikapan natin yung pamumuhay, yung hilig ng laman, at nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, wala po tayong kaugnayan sa Diyos, which is yun po yung buhay natin ngayon, kalagayan po natin ngayon. Wala po tayong kaugnayan sa Diyos, para lang tayong ewan kung saan patungo. Maliban po na tayo ipanganak ng muli, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Tuloy, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ayan no. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Buhay at kapayapaan, kapatid. Yung tayo'y nagsusikap na mamuhay espiritual, buhay at kapayapaan, yan po yung tatanggapin natin. Pero kung nagsisikap tayo sa mga bagay ukol sa laman, ano ang tatanggapin natin? Magbubulid sa kamatayan. Ibubulid tayo sa kamatayan, which is sa impyerno. Yan na po yan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Kalaban ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Kung tayo ay namumuhay ayon sa laman, wala. Para tayong, sabi ko nga kanina, di ba? Para tayong naglalangoy sa sabaw ng pusit. Hindi natin alam, sa inaharap natin may buhaya pala roon na sasakmal sa atin. Dahil sa madilim, hindi alam natin na mayroon palang bato roon na mabibiyak yung ulo natin sa pagkaumpog natin, sapagkat hindi natin alam, madilim eh. Ganyan po tayo, kung patuloy po tayong mamumuhay ayon sa laman, ayan po ang mangyayari sa atin. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ayan po. Kalaban tayo ng Diyos eh. Ibig sabihin, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Kalaban nga eh, di ba? Kung tayo'y magpapatuloy, so napakaganda po ng ating topic po ngayon. Nasa sa inyo na lamang po yan. Kung talagang pagkahariin pa rin ninyo yung mga bagay ukol sa laman, hindi ko na po kasalanan yan. Yung trabaho ko po iparating sa inyo. Kasi yun po yung utos ng Diyos. Mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Diba? At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Diba? Kanina ko pa sinasabi ito eh. Hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos kung tayo'y namumuhay ayon sa hilig ng laman. Wala tayong kaugnayan, kapatid. Kawawa. Rosemary Joseph. Diba? Ito ang paalala sa atin ni Apostol San Pablo ng sabi dito, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kapag pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Diba? Patayin natin, kapatid, yung mga gawa ng laman. Mamuhay tayo espiritual. Itapon na po natin yung lumang buhay natin. Kasi yan po yung magpapahamak sa atin eh. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Diba? Ayaw mo ba maging anak ng Diyos?
Well, kung nais po ninyo maging anak ng Diyos, palitan po natin yung pagkatao natin. Palitan natin ng bagong buhay. Palitan natin ng espiritual na pamumuhay. Hindi yung makalaman. Ano ba yung hilig ng laman? Mamaya po, tutunghayan po natin yan. Kung paano po tayo napapahamak dahil sa mga hilig ng laman. Ayan po. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Dahil sa espiritong sumasa atin, kapatid, tayo po ay may karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ngunit yung mga ang hindi nagtataglay ng espiritu ng Diyos, wala po tayong karapatang tumawag ng Ama, Ama ko, sapagkat kalaban tayo ng Diyos. Hindi lang natin alam eh. Tingnan mo nga, tayo nga di ba? Ako, nakikristyano na rin ako. Nung ako'y bata pa, nung ako'y musmus pa, nung ako'y nasa basura pa. Abay, pagka sinabi nilang kristyano ako, kristyano na rin ako. Kasi ang basihan nila noon, yung pagbibinyag daw, kaya ka kristyano. Napakalayo pala ng sagot noon. Walang kaugnayan sa Diyos yung sagot eh. Kaya ka tinatawag na kristyano, magpabinyag ka para maging kristyano ka. Yan po yung naririnig ko nung ako'y bata pa. Napakalayo po eh. Yun po yung lagi kong naririnig. Kristyano yan, nabinyagan na yan. Wala po tayong pangunawa sa salita ng Diyos. Pero mo ginagamit natin yung pagiging kristyano. Yan mo nga. Diba? Yun lagi narinig ko noon nung ako'y bata pa, nung ako'y musmus pa nung ako'y nasa basurahan pa Nabinyagan na yan, kaya kristyano na yan. Wala namang kaugnayan sa Diyos yung pagbibinyag Ang tinutukoy ditong bautismo, ito po yung magbagong buhay tayo. Palitan natin yung lumang buhay. Yan po yung definition po, yung bautismo. Magbagong buhay tayo, palitan natin yung lumang buhay. Kaya nga sabi nga dito, pakinggan ninyo, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ayan, tingnan, pakinggan ninyo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Meaning to say, kung hindi po tayo magbabagong buhay, hindi po natin papalitan yung lumang buhay natin, papalitan natin ang espiritual na pamumuhay, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ayan po yung pagbabautismo. Kasi tayo po ay nabautismuhan na nung nagbautismo si Juan Nabautismo na tayo ng tubig. Pero ang kailangan po natin gawin yung bautismo ni Kristo sa atin, which is yun po yung espiritu nasa sa atin. Yan po yung ebanghelyo natin ngayon. Nang sabi nga, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paghariin po natin ang espiritu sa buhay natin, ang espiritu ng Panginoon na ibibigay sa atin. Yun po yun, yung paglilinis natin. Yun po yung tinutukoy dito na bautismo. Kaya nga si Kristo Jesus ang magbabautismo sa apoy at sa espiritu. Maliban po na tayo ay mabautismuhan ng Espiritu Santo, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Jesus dito sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, maliban na ang tao'y mabautismuhan sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sapagkat ang espiritu, ang Diyos ay espiritu, kaya ang ipagkakaloob po sa atin na espiritu ay mula sa Diyos.
So balik na po tayo doon sa topic natin. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. So maliban po na sumaatin ang Espiritu ng Diyos, hindi po tayo pwedeng tumawag ng Ama, Ama ko. Tumawag man tayo, hindi tayo pakikinggan. Ayan. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tatanggap ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ayan po. Ano ba ang mga gawa ng laman? Ayan po. Ito yung dapat natin pakinggan, unawain po natin. Ano ba yung mga gawa ng laman? At bakit tayo'y mapapahamak? Ganito po ang nasusulat po sa Aklat ng Galatia, chapter 5, verse 19 to the following. Ang sabi dito, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakinggan po ninyo, brothers and sisters. Pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, ayan po, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman. Ayan po, marami po sa atin ito. Na kahit hindi naman sa atin, gusto natin angkinin. Kasakiman po yan. Yan po yan, palalo. Ayan. Kasakiman, pagkakabaha-bahagi ito, napakarami rin ito. Tapos Maria Joseph, makita lang niya yung kanyang kagalit, sisiraan doon sa kabila, doon sa kaibang tao. Ayan po yan, pagkakabaha-bahagi. Kapatid, binabalaan ka ng salita ng Diyos. Kapag hindi ka nagbago, ano ang sabi dito sa aklat ng Ezekiel, kapag hindi tayo nagbago sa ating masasamang gawa, pakinggan natin. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Tapos sabi dito, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib, mawawala ng kabuluhan ang kabutihan ginawa niya noong una, at mamamatay siya. Mamamatay po tayo kung hindi po tayo magbabago. Ayan po, pangkukulam, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi. So, ito pa, lalo na ito. Pagkakampi-kampi, kapag hindi ka in sa kanila, kalaban ka na nila. So, Maria Joseph, ayan po, tandaan po natin itong mga bagay na ito. Kapag meron po tayo nito sa buhay natin, ay nako, pagsikapan po natin na baguhin yan. Ayan. Pagkainggit, ito pa, Sos Maria Joseph, puro nakapangririma-rin. Paglalasing, walang taros na pagsasaya. Ayan, walang taros na pagsasaya, lalo na Pasko. Sos Maria Joseph, mga papaputok. Wala namang kabuluhan yun mapinaggagawa natin eh. Mabuti na lang ako, nagpapasalamat ako sa Diyos at nakalaya na po ako sa mga bagay na iyan. Yan po yung mga gawa ng laman. Yung mga binabanggit ko po dito. Pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba bang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Kawawa ka, kapatid, kapag hindi ka nagbagong buhay. Kawawa, hindi ka tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Ano naman yung mga bagay na ginagawa ng namumuhay ayon sa Espiritu? Pakinggan pa rin po natin dito pa rin sa aklat ng Galatia, chapter 5, verse 22 to the following. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.
walang utos sa ganitong mga bagay at pinatay ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ng masasamang pita nito. Maliban po na tayo'y mamatay sa ating likas na pagkatao, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Katulad nga nito sa Ebanghelyo na tinunghayan natin na maliban na tayo'y ipanganak sa Espiritu o sa tubig at sa Espiritu, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa Galacia at pinatay ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ayan po, kailangan patayin po natin iyan. Yung luma natin pagkatao at ang pita ng mga ito. Pita ng laman po yung nananahan sa atin sapagkat tayo po ay makalaman. Nilikha po tayo ng makalaman. Ang lumikha sa atin ay ang ama at ina natin ay makalaman din. So hanggang sa kahuli-hulihan makalaman yan. Maliban na tayo'y magbalik loob at pananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ayan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Diba? Ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng buhay Kaya ito rin ang dapat na maghari sa ating pambuhay. Ayan po ang bunga. Yung bunga po ng pamumuhay ayon sa laman, ayan po yung mga gawa niyan. Ayan. Pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Ayan po yan Kapag hindi kain sa kanila, wala ka. Yan po yung pamumuhay ng laman. Galit na sila sa iyo kapag hindi kain sa kanila. Pero kapag tayo po ay pinananahanan ng Espiritu, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, kaya ang sabi nga, pinalaya na tayo sa masasamang pita. Kaya dapat na tayong magbagong buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Ayan ang higit sa lahat, pag-iinggit na yan. Nakaw, kapag yan ang naghari sa buhay natin yung inggit, hahamakin ang lahat, makuha lamang yung kanyang minimithi. Na kahit hindi kanya, ay kukunin sa marahas na paraan. Ayan po, ganyan po tayo kapag nainggit tayo Diba? Papatay tayo dahil sa inggit. Maninira tayo ng mabuting pagsasama ng mag-asawa dahil sa inggit. Kukulamin mo dahil sa inggit. Yan po yan. Ang daming kasamaan, ang daming kabulukan ang laman po ng pagkainggit. Lahat po yung nabanggit ko na ito dito, kung susuriin natin ang bawat laman, ang laman ng bawat isang salita na ito yung pangangalunya. Halimbawa na lang yung pangangalunya. Ang dami po ng laman nito kung atin iisa-isahin. Karimarimarim na pamumuhay. Marami po yan. Kung naipon po sa katawan natin yan. Bawat isang yan. Ang laman yan. Karimarimarim na pamumuhay. Ay, ito po yung pamumuhay natin na walang kabuluhan. Mga sinasabi natin na walang kabuluhan. Wala na tayong iniintindi kung hindi sarili natin. Marami pa pong laman ito kung isa-isahin natin. Kahalayan. Ayan, marami pong laman yan. Kung talagang isa-isahin natin yan. Kahalayan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan.
Napakarami po. Kaya hindi po natin alam yung mga bagay na iyan kung walang magsasabi sa atin. Kaya nga, sabi nga dito sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yan po yan mga kapatid, mag-aani po tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos, kung tayo po ay mamumuhay ayon sa Espiritu, mag-aani po tayo sa buhay na walang hanggan. Pero kung tayo po ay mananahan o mauhumaling, nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman, may kamatayan ukol sa laman, ay aani ng kamatayan. Ayan po nga anihin natin, yung ginusto natin eh. Kala lang natin masarap ano. Yung pala, pinapasarap lang tayo ni Satanas sa una. Hindi natin alam ang huli. Dapat kapatid, payo ko lamang po sa inyo, isipin muna natin ang buhay natin. Paano nga ba tayo maliligtas? Paano nga ba tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan? Ayan po yung suriin natin. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan iyan na walang kabuluhan yan. Walang kaugnayan sa Diyos yan. Ayan, paglalasing. Mabuti nga yung paninigarilyo, wala rito sa Biblia eh. Ewan ko lang, di ko pa nakikita. Pero yung paglalasing, mula pa sa lumang tipan, talagang ipinagbabawal na ang paglalasing. Dahil kawawa doon sa Ecclesiastico, yung mga taong pagkagising alak ang habol, which is ginagawa ko po yan nung ako'y nasa sanlibutan pa. Kapag wala akong pasok, halimbawa Sabado, Linggo, walang pasok eh. Ay siya, ay madaling araw palaan eh. Ako'y halos mangatok na sa kapitbahay. Ay alay, tuma tayo. Ay babarek. Ganyan po ako noon. Pero iba na ngayon. Iba na ngayon eh. Pero noon, ganyan po ako. Pero siyempre, nagsisi na ako, nagbalik loob sa Diyos, nawala na ang kabuluhan yun. Maliban, nabalikan ko. Pagka binalikan ko po yun, ganun na naman mangyayari sa akin. Baka hindi lang ako mapahamak, kundi mamatay na kapag binalikan ko pa yun. Sapagkat ano nga ang sabi dito sa aklat ng ni Propeta Ezekiel? Ano nga ang sabi dito? Kapag nagpakasama ang isang matuwid ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ng kabutihang ginawa niya noong una. Mamamatay siya. Mamamatay po ako. Hindi lang mapapahamak, mamamatay pa. Kung babalikan ko pa yung mga lumang gawa ko. Tinawag na nga ako ng Diyos para maglingkod sa kanyang ubasan. Babalikan ko pa, wala na. Kasi wala nang magliligtas sa akin dahil minsan lang si Kristo namatay At nabuhay siyang muli, ngayon naluluklok na siya sa kanan ng Ama. Kaya hindi na siya pwedeng ipakong muli para iligtas muli yung kasalanan na gagawin ko. Iba? Gets nyo? Gets ko Ganun yun. Kung magbabalik loob ako, magbabalik ako sa mga, kumbaga parang aso. Sinuka mo na, didilain mo pa, kakainin mo pa, wala ka na noon, wala ka ng kaligtasan noon. Hindi ka na maliligtas pa. Kaya nga sabi nga dito kapag nagpakasama ang isang matuwid ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ng kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinalalahanan, pananagutan mo sa akin ng kanyang kamatayan. Ayan po, ang trabaho ko po. Pananagutan ko ang kamatayan ng sino man ng hindi ko na naiparating ang salita ng Diyos. Kaya ganyan po mangyayari sa atin. Kaya akala nyo lang akala lang natin kasi yung pananambahan, yung kaharian ng Diyos, ganun-ganun na lang Sabay kung tayo ay makabigkas ako noon, kung makabigkas ako ng pangalan ng Diyos kahit walang kaburuhan
ginagamit ko ang pangalan ng Diyos para maligtas lamang yung kabuktutan ko pero ngayon, bago na. Siyempre, bago natin bigkasin ang salita ng Diyos, dapat alam natin na kalugod-lugod sa Diyos yung atin na bibigkasin. So, yun lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magdulot ng panibagong buhay sa inyo ng mabuting balitang ito. At para sa mga nagsasubscribe po sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos na lamang po ang magbabalik sa inyo ng biyaya. Ayan. Yung mga nagpa-follow naman po dito sa actually yung YouTube ko pag nag-unsubscribe 10 agad ibang klase parang isang grupo lang yata pero mo nung isang araw lang 40 ngayon tiningnan ko kanina 30 na lang agad-agad 10 2 beses na po yan wala tayong magagawa ganyan ang sanlibutan parang grupo sabay-sabay 10 agad 2 beses na yan tigsa 10 nag-unsubscribe so wala naman tayong magagawa doon nasa kanila yon pero sa mga nananatili natitiyak ko po sa inyo brothers and sisters kung kayo'y mananatili hanggang sa dulo ang buhay na walang hanggan ang makakamtan ninyo. Ipagkakaloob po sa inyo yan ng Diyos. Pero doon sa mga nag-unsubscribe, sa palagay nila siguro hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, hindi ko na po kasalanan yan. Kasi ang sinasabi ko po dito, kung ano lamang po yung pinasasabi ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magdagdag, hindi po tayo pwedeng magbawas. Na kailangan kung ano po yung nasusulat, yun lamang. Ngayon, kung hindi kayo satisfied, kaya kayo nag-unsubscribe, I hope na pagdating ng araw, magsusubscribe kayo ulit. Ang Diyos naman, nakatingin naman lagi sa atin yan. So, yan lamang po, brothers and sisters. Siguro, sa susunod, baka magla-live po ako tungkol sa mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa mga subscriber or yung mga nagpa-follow sa Facebook. Ayan, magla-live po ako para kung gusto po ninyong magtanong, kung ano po yung gusto ninyong itanong, wala pong problema. Biblia po ang sasagot. Hindi po ako. Gagamitin lamang po ako para masabi sa inyo ng Diyos ang kanyang kalooban. So hanggang dito na lamang po, brothers and sisters, at sana ay maging successful tayo sa pamumuhay natin spiritual at magbagong buhay tayo. So hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.